Okay. Ang tatapi ko naman ngayon, yung sinasabi ni Father Darwin, the Eucharist. No? Yung Eucharist naman, ito yung tema ko sa debate ngayong darating na March 30. Pero, yung tungkol sa Eucharistic miracle, di ba sabi ni Father Darwin, topic ko daw yun para sa iyo. Tatopic ko na lang muna dito. Okay. Ang mga Katoliko, naniniwala mga Katoliko na yung Eucharist, yung Eucharist kasi, Greek word yun ng Thanksgiving, Eucharistia. Yung Eucharist, o yung ostia ng Katoliko, yung komunyon, tawagan natin komunyon sa Tagalog, yun ay, sa Katoliko, yun ay literal na katawan ni Kristo. Literal. Hindi siya physical. Sa ang dating daan naman, ayo. Wait lang ha. Hey. Diyan, kabila. Hey. Hello. Meron? Namatay. Okay. Ayan, meron may bantayan mo yan, no? Baka mamatay. Okay, ngayon. Yung komunyon sa Katoliko, sabi nila kasi, ang dating daan, ang komunyon is hindi yung ginagawa ng Katoliko na may ostia, inaangat, katawan ni Kristo, tatanggapin naman, amen. Di daw yun kasi aral. Yung pangangaral, yung pagtuturo sa aral, yun na ang Eucharist. Yun na ang sinasabi natin komunyon. Pero hindi. Dahil doon sa Last Supper, kung naalala natin, si Kristo mismo, meron talaga siyang iniangat na tinapay. Literal na iniangat na tinapay. Sabi niya, tauto estento soma mo. This is my body. Walang bersyon ng Biblia ang nagsasabi, this is the symbol of my body, maliban na lang sa translation ng saksi ni Jehovah na walang Bible scholar na pumirma dahil kumpirmadong daming mali. Walang cross doon kasi nakalagay doon, istaka. Yung nilagay nila ng term simbolo. Yung sa Biblia, na nagpakita si Kristo sa mga apostol, sabi nila kay Tomas na nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, di ako naniniwala hanggat hindi ko mailagay yung aking daliri sa mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Mga kamay. Pero sa saksi ni Jehovah ngayon, sa butas ng pako sa kanyang kamay. Ginawang isa na lang. Butas ng pako, butas ng mga pako yun, in original. So may mga pagbabagong ginawa ang saksi ni Jehovah, kaya yung Biblia na yun, confirm yun, talagang mayroong mga dokumento, ang Wikipedia, pati Wikipedia, ginalaw ng mga saksi ni Jehovah, kaya saksi ni Jehovah, pinagalitan ng Wikipedia. Kasi ginagalaw nila yung mga information doon. The same yan, may mga dokumento tayo niyan na ginagalaw nila. Yung pangalang Jehovah na ilalagay sa New Testament. Wala namang Jehovah sa New Testament. Inilalagay nila. Alam naman nila na pangalang Jehovah is kanila lang yon, para bang dahil sa popularity, while inclining the word Yahweh as the more correct way, we retain the form Jehovah because of the people's familiarity with it since the 14th century. Nang ilang version dumaan, we retain the form Jehovah by centuries hanggang nawala na talaga yon sa kanilang forward ng kanilang Biblia. Sa Greek manuscript, ang ginamit talaga doon, tauto estento soma mo, this is my body. Asan doon ang physical body ni Kristo? Yung may hawak ng tinapay o yung tinapay na kanyang dala? Ang physical body doon,
yung may hawak. Ano yung hinawakan? Ang tawag doon, sacramental body. Yung iglesia, body of Christ din yan. Ang tawag doon, mystical body of Christ. Tanong, yung iglesia ba literal na katawan ni Kristo? Yes. Hindi naman yun, figurative. Literal talaga yun na katawan niya, the mystical body of Christ. Yun namang ostia, literal ba yun? Yes, literal pa rin yun. Literal na sacramental body of Christ. Yung katawan niyang may hawak, no, literal ba yun? Literal din yun. Yun ang physical body niya. So, ibig sabihin, hindi turo ng Katoliko sa Eucharist na ang Eucharist is the physical body of Christ. Dahil ang nangyayari during consecration is tinatawag nating transubstantiation. Dahil sa prayer na ginawa ng simbahan, na nakuha mula sa mga apostol, naturo din naman ni Kristo, nagkakaroon ng transubstantiation during consecration. Ito. Pag sinabing transubstantiation, yung substance lang niya, mula sa substance ng tinapay, na ililipat sa substance ng katawan ni Kristo. Na ililipat. Sa madaling salita, ang substance lang ang nabago. Hindi ang physical na anyo. Iba yung physical na anyo eh. Ngayon, yan ang opisyal na katuruan ng simbahan. Yung ostia na kinonsecrate ng pare, nagiging literal na katawan ni Kristo, hindi physical na katawan ni Kristo. Ang nabago, ang substance, hindi ang accidents. Ano yung accidents? Yung mismong itsura. Yun ang accidents. Pero may pagkakataon na nabago yung itsura mismo, yung accidents mismo. Ewan ko lang kung mayroon ba ako dito, nasali ko ba dito sa mga references ko. Try ko lang. Ito kung makita ko. Ito. Ating unahin yung sa Lanciano, Italy. Ayan. Wait lang ha. Ito. Yan. Ito sa Lanciano, Italy. Nakikita ko sa camera? Dili ko dipita. Pero mabalhin-balhin ako siya. Yan lang. Ito yung Lanciano, Italy. Yan yung simbahan kung saan is nangyari ang milagro ito. 750 AD nangyari. Isang Brazilian monk, isang Brazilian na pare, ang nagduda. Sabi kasi niya, teka ha, sabi natin sa misa, katawan ni Kristo. Sabi naman ng mga tao, amen. Tanggap naman sila. Kung titikman, di naman lasang laman. Di naman lasang dugo. Tinapay pa rin. Nagduda ang paring ito. Duda siya. Ito ay nangyari in reality, ha? Hindi ko sinasabi na bawat consecration ng pare, nagbabago itsura. Lahat ng consecration na nagbabago itsura, hindi. Kasi hindi naman turo ng simbahang Katoliko na during consecration, nagbabago ang itsura ng hostia to physical body. Hindi, literal lang ang sinabi. Ang substance ng tinapay na transubstance sa literal na body. Walang turo na ang itsura ng hostia na transform sa physical body. Pero may pagkakataon na nangyayari yon na may pahintulot ng Panginoon. Gaya nito, nagduda ang Brazilian monk na ito, pinagluloko lang yata tayo ng ating relihiyon sa ating turo. Kasi katawan ni Kristo, pagkain mo lasa pa rin ng osyo, wala naman na bago eh. Ngayon, nung nag-consecrate na siya, ang nangyari, natigil ang misa. Bakit? Tumulo yung dugo sa kanyang braso. Tumulo yung dugo, natigil, pati yung pare nagulantang. Sabi ng mga Sabadista, yung pare niyan is the great magician. Uy,
great magician? Salungat sa opisyal na katuruan ng Katoliko ang mahika. Yan ay nasa Catechism of the Catholic Church 21:17. Against ang mahika. Hindi pati nga pare nagulantang eh. So hindi niya magic 'yon. Nag-consecrate siya, tumulo sa kanyang braso ang dugo. Anong sunod na nangyari? Natigil. Pinatawag ng lahat ng mga scientists sa kanilang panahon, pina-investigate 'yon. At ang mga scientists na mga panahong 'yon, lahat mga atheist. Lahat sa kanyang panahon. Kasi wala pa namang scientist sa kanilang panahon na relihiyoso. Kung meron siguro, hindi natin alam. Pero majority ng mga scientists sa panahon sa 750 AD is mga atheist. Next. Ngayon, kamakailan lang, sa modernong panahon, 1990, ito ay in-investigate ng isang doktor na si Professor Eduardo Linole. Tapos, yan si Professor Eduardo Linole, ito yung kanyang findings sa kanyang laboratory test. The flesh and blood of Lanciano, therefore, are just the same as they would be if they had been drawn that very day from a living human being. Yung nangyari noong 750 AD sa investigation ng isang scientist na si Eduardo Linole, parang bago lang hinugot sa katawan ng tao. Therefore are just the same as they would be if they had been drawn that very day. Below the heart arteries, so scientific laboratory ginamit dito, napatunayan na meron siyang heart arteries and veins can be easily identified as well as a double slender branch of the vagus nerve. The conservation of the flesh and the blood left in their natural state for 12 centuries and exposed to the influence of atmospheric and biological elements remain an extraordinary phenomenon. The Linole Report. Ngayon, yung kaniyang findings, for 12 centuries, para bang nakatiwangwang lang ng ganyan, walang nilagay na preservatives, kahit na anong elemento, pero buhay. Buhay. Ito. Pakita natin yung findings ni Eduardo Linole, pakita ko ha. Ang findings ni Eduardo Linole, ito. Yan o. Dr. Eduardo Linole, a professor of anatomy and pathological histology and of chemistry and clinical microscopy, and former head of the Laboratory of Pathological Anatomy at the Hospital of Arezzo, is the only doctor who has analyzed the relics of the miracle of Lanciano. Bakit miracle? Kasi pati science hindi na may paliwanag. It means, kahit na anong gawin nilang laboratory test, di nila mapeke. Di nila mapapatunayang peke. Ganyan na pag-iimbestiga. Gagawa sa ng paraan para mapatunayang peke yan, pero walang bias. Gagawin nila lahat ng paraan para mapatunayang modus yan, peke yan, nang walang gagawing bias. Pag bumagsak sila at napatunayang tunay yan, tunay talaga yan. Ayan ang ginawa dito ni Eduardo Linole. Sabi dito, his findings have stirred interest in the scientific world. Linole was entrusted with a study. He was assisted by Dr. Ruggero Bertelli, retired professor of human anatomy at the University of Siena. Linole extracted parts of the relics with great care and then analyzed the remains of miraculous flesh and blood. He presented his findings on March 4, 1971. So, pinisenta na niya ngayon. His study confirmed that the flesh and blood
were of human origin. So sa kanyang study, yung ostia na kinonsecrate ng pare, nagkaroon ng laman na may dugo. At yung laman at dugo na yon sa kanyang laboratory test were of human origin. Galing sa tao. The flesh was unequivocally cardiac tissue. So yung laman na nasa ostia, cardiac tissue yon. And the blood was of type AB. Consulted by Zenit, Linole explained that as regards the flesh, I had in my hand the endocardium, therefore there is no doubt at all that it is cardiac tissue. So talagang pinag-aralan bawat detalye ng nasa ostia na nagkaroon ng laman na kinonsecrate ng pare. Yan, confirm na myocardium galing sa cardiac tissue. Pag sinabing cardiac tissue, sa puso. Next, in regard to the blood, the scientific emphasized that the blood group is the same as that of the man of the Holy Shroud of Turin. And it is particular because it has the characteristics of a man who has born and lived in the Middle East region. Yung dugo, in-study nila, katugma sa dugo na lumalabas sa Holy Man sa Shroud of Turin. Yung Shroud of Turin, ginagawa ng paraan ni L.A. Soriano yan na patunayan niyang mali. Wala namang may pakitang ebidensya. Sabi niya na ano na yan ng mga scientist. Asan ang referensya niya? May referensya tayo dito na ang scientist na nag-investigate noon ay si Dr. Zugibe. Ang nag-investigate noon. At yung dugo na yon tugma sa dugo na nakita sa kalis at sa ostia. The AB blood group of the inhabitants of the area in fact has a percentage that extends from 0.5% to 1%, while in Palestine and the regions of the Middle East, it is 14 to 15%. Sabi ni Dr. Eduardo Linole. Linole's analysis revealed no traces of preservatives. So, napatunayan na walang halong preservatives. Pero buhay pa rin. Napuntahan ni Father Darwin to nung siya nagpunta doon sa Italy, nakita niya buhay pa rin. In the elements, meaning that the blood could not have been extracted from a corpse. Sa kanyang pagsisiyasat, napatunayan niya na ang dugo mismo hindi kinuha mula sa bangkay. Buhay na buhay. Sabi ni Soriano, kapag walang alak, kulang. Sinabi na yun eh. Wait lang ating ano yun ha. Sabi ni Soriano, kapag wala raw alak, kulang. Saan ko ba nakita yun? Kulang. Try ko nga to, search nga rito, kulang. Kung makita ko ba, kulang. Eto, walang inom kulang, sabi ni Soriano. Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ayan sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Yan sabi ni L.A. Soriano. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Pero in reality, ang nangyari talaga, may dugo na. May dugo na. So, hindi kulang kasi may dugo na eh. Linole's report was published in Quadernes Labo de Diagnostica Clinica e de Laboratory in 1971. Yung dugo, presko, buhay, hindi galing sa bangkay. In 1973, the Higher Council of the World Health Organization appointed a scientific commission to verify. Pati yung World Health Organization nagsagawa ng paraan para i-verify ang kanyang findings. The Italian doctor's conclusion
The work was carried out over 15 months. 15 months, dinoble check ang kanyang mga investigation. 15 months, dinoble check lahat ng mga yon, mga laboratory result niya, with a total of 500 examination. Sa madaling salita, hindi lang 100, hindi lang 200, 500 laboratory examination ang naisagawa sa loob ng 15 buwan para lang i-double check, i-verify ang kanyang report na yung ostia naging laman na may dugo. World Health Organization mismo ang nag-verify. Anong resulta? The conclusion of all the researches confirmed what had been stated and published in Italy. So, kinonfirm mismo na yung kanyang result, tunay. Hindi pineke, walang peke, tunay lahat. The extract of the scientific research of World Health Organization's Medical Commission was published in New York and Geneva in 1976, confirming science inability to explain the phenomenon. Inability to explain. Di na nila kayang explain the phenomenon. Ano yung phenomenon? Mga bagay na hindi nila kayang may paliwanag, gaya ng milagro. Yan. So, yan, napatunayan yan. Okay lang ha? Ano pa? Nangyari pa rin yan. Mayroon pa rin pangalawang pangyayari yan. Hindi lang isang beses nangyari ito. Meron din pangalawang beses nangyari. Saan naman yon? Sa Buenos Aires, Argentina naman tayo. Yan. Isang pare. Nagmisa. Nagmisa siya, tapos, may parokya na nagsabi, Padre, may ostia doon sa sahig na laglag. Dinampot ng pare. Nilagay niya sa isang lalagyan. Nilagay niya ng tubig para matunaw. Sabi ng babae, baka kasi nalaglag, din na pinul kasi baka dirty. Pero sa Katoliko, sacrilege yan. Laging bintang ng mga dating daan sa Katoliko, kasal nyo may bayad, binyag nyo may bayad, lahat dinadaan sa pera. Pero mali yun. Bakit? Ang binyag, sakramento. Ang kasal, sakramento. Holy yun, sagrado sa Katoliko yun. Pag yun binenta mo, sacrilege yun. Pag sacrilege, mortal sin yun. Ha? Pag mortal sin, hindi na ba namin gagawin? Mortal sin nga, alam niyo mortal sin, gagawin pa namin. Kasal nyo may bayad. Di mo, sacrilege na yon, binyag nyo may bayad. Sacrilege na yon, ano bang binayaran sa kasal? Yung mga papeles mo naman, yung mga decoration mo sa simbahan, kasi gusto mo ng gusto mo kasi ng pa-social-social o pakain sa kapitbahay. Sabi nga sa Facebook, gasto mo, pakain mo, hain mo, pagkatapos, hugas mo, linis mo, parang pinapagod mo lang sarili mo. Eto ngayon, nilagyan niya ng tubig para matunaw. At pag natunaw yun, ibubuhos na sa tanim na hindi madaanan ng tao para hindi siya magkasala ng sacrilege. Binalikan niya noong August 26, 1996. Pagkatapos ng isang linggo, binalikan niya kasi niligpit niya yon sa loob ng tabernacle. Pagbukas niya, para tingnan kung natunaw na ba, para ilagay ko sa tanim. Nang sinilip niya, nagulantang siya kasi yung ostia nagkaroon ng laman at dugo. Yan yung top view. Ito yung side view ng ostia, nagkaroon ng laman at dugo. Ilang araw ang dumaan, mas lumabas ang mga dugo at ang laman. Wala siyang ginagalaw dyan. Kaya ang kanilang obispo na si Cardinal Jorge Bergoglio nagpatawag ng scientist. Itong si Cardinal Jorge Bergoglio, ito na ngayon si Pope Francis.
Nagpatawag siya ng scientist para i-investigate ang nangyari sa ostia. Ang scientist na kinuha, atheist, si Dr. Ricardo Castañon. Siya yung kinuha. Yan. Ngayon, siya ang nag-scientific laboratory test sa naturang ostia na naging laman at dugo. Ito yung ano nyo, yung kanyang ginawang mga laboratory exams. Yan. Yung ostia, naging laman na may dugo. At napatunayan niya na ito ay may human DNA. Ang dugo, blood type AB pa rin. Ang laman, human origin pa rin. So, 3 taon sa kamay niya yon. Yung naturang yung naturang sleepy na. Oh, yan. Yung naturang ostia. 3 taon niyang hawak yon. Ang ginawa niya, dahil lahat ng kanyang findings, the same pa rin, kailangan niya ng second voice. Dinala sa New York, pinaimbestigahan sa pinakabihasang scientist pathologist doon na si Dr. Frederick Zugibe. Yan. Cardiologist and forensic pathologist. Ngayon, anong ginawa niya? Ginawa nilang parang hulaan mo kung ano ito. No? Hulaan mo kung ano ito. May dala ko sa iyo, hulaan mo kung ano yan. Alamin mo kung saan galing yan. Sabi ni Ricardo ni Frederick Zogibe, madali lang yan. Tingnan natin. So, tiningnan niya sa kanyang microscope. At nalaman niya, galing sa puso. Alam ko na. Ito ay galing sa puso kasi may nakita akong left ventricle. Ayan o, left ventricle. Yung left ventricle, nasa puso yon. Next, at nangingibabaw ang kanyang white blood tissue sa red blood tissue. Sabi niya, alam ko na. Ito ay kinuha mula sa taong bugbog sarado. Binugbog ng matindi. Matinding hagupit ang dinaanan ng may-ari ng puso na ito. Pero nakapagtataka lang paano mo nakuha ito buhay yung tao? Paano mo nakuha ito buhay yung tao? Kasi hindi ka makakuha ng perfect slice sa puso kung hindi mamamatay ang tao. Kasi buhay din nila sa kanya kasi gumagalaw napapanaigan ng white blood tissue, ang red blood tissue, kaya alam niya ang taong ito dumaan sa matinding persecution. Bugbog sarado, lalo na sa bahagi ng dibdib, sabi ng doktor. Ayan. Kasama niya doon sa New York, isang journalist na si Mike Willise at isang attorney na si Ron Tesoriero. Silang tatlo, di nila sinabi sa scientist kung ano yun. Sabi lang nila, imbestigahan mo yan. Alamin mo kung ano yan. Saan yan. Yun ang ginawa nila. Kaya resulta, napag-alaman, kasi tinanong kasi nila Dok, pag yung katawan ng tao, Dok, inilabas sa hiwalay, halimbawa, yung balat mo, ginilitan, nilabas yung laman mo, nilagay sa lamesa. Yung laman mo, nilagay sa lamesa. Mga ilang oras, para yan magsisimulang ma-decompose. Sabi ng doktor, sa loob lamang ng 24 oras, magsisimula na siyang ma-decompose. Pero ito, sabi nung journalist, pero alam mo, Dok, yung hawak mo na yan, 3 taong na nasa amin yan. Nagtaka ang doktor, bakit 3 taon nasa kanila, buhay. At doon pa sinabi ng scientist, ng journalist, na yan ay galing sa consecrated host, na ang nag-consecrate ay si Father Alejandro Pizet. Siya yung nag-consecrate niyan. Ayun, nagtaka na. Hindi niya may paliwanag
Kasi di na may paliwanag ng science, how come na ang ostia na galing sa bakery, naging laman na may dugo, buhay na buhay, hindi naman patay. Ayan. At yung laboratory result na yon, kinumpara ni Dr. Ricardo Castañon sa laboratory result na ginawa ni Dr. Eduardo Linole at napatunayan niya, iisang tao lang ang pinanggalingan. Isang tao lang. Kay Eduardo Linole, yung kanyang inimbestagahan, nasa 750 AD yun. Oh, sleepy na. Oh. Tapos, yung kay Ricardo Castañon naman, 1996. Magkaibang taon yun. Pero, ang resulta, kinuha sa isang tao lang na nakatira sa Middle East. At yun, ang Eucharistic miracle nangyari kasi kahit size, di mo paliwanag yan. Ating tingnan yung kay Ricardo Castañon, yung record ni Ricardo Castañon. Meron ba ako doon? Ito. Ayan. Ayan o. Sino si Ricardo Castañon? A local doctor named Ricardo Castañon took sample from what had become known by then as the 1992 sign and sent it to the lab in San Francisco. Saan na, Divine? When the result came back, the lab reported the substance could be human tissue. So yung kaniyang findings, ganun pa rin, human tissue pa rin. Another analysis by a doctor in Sydney, Australia, likewise concluded the substance was human tissue and could belong to a heart. So pati pala, scientists pala sa Sydney, Australia, ganun din ang findings. Dissatisfied with could and knowing that Bergoglio expected an answer, Castañon sent the material to a third doctor in New York for what he called a blind sample. Hulaan mo. Ano yan? Saan galing yan? Hulaan mo. Kaya nga blind sample. This last doctor was more definitive. The substance he reported belonged to a heart muscle called the myocardium. More specifically, the left ventricle that pumps oxygenated blood from the lungs to the body. The doctor also found the person the sample came from had suffered greatly. Laman ni Dr. Frederick Zogebe na bugbog sarado ang may-ari, including trauma to the chest. So, yun ang kanyang findings. Told the sample didn't belong to a living patient. The New York doctor said he found the presence of white blood cells inexplicable since they usually disintegrate minutes after a blood sample is removed from the body. He also reported the sample had a bit. Ano pa? Tumitibok-tibok pa yung yung ostia, which also had been noted in the first report in 1992. In light of those findings, Castañon swiftly drew spiritual conclusions. The fact the substance is from myocardium, he said, suggests the Eucharist is what pumps blood into Christ's church. It being from the left ventricle, he said, is a reminder that Christ cleansed the church of its sin. Anong nangyari sa atheist na ito? Na-convert to Catholic. Oh, dami na tayo. Na-convert to Catholic at marami na siyang talk na ginawa, nangyari kung saan puro testimony sa kaniyang laboratory result. Oh. Ano pa? Ricardo Castañon Gomez, a clinical psychologist who specializes in brain biochemistry. Alam mo? Sleepy na si Divine. Sleepy na si Divine. Okay. Dr. Castañon Gomez studied at the University of San Andres in La Paz, Bolivia, where he resides, and also at the Pontifical Salesian University in Rome, Italy. He also has studied in London, England, Lyon, France, and Berkeley, California,
USA, Dr. Castañon Gomez has been widely recognized for his scientific accomplishments, including an award from the United Nations. He now lectures extensively around the world about his work, which provides scientific proof of Christ's real presence in the Holy Eucharist. So, kilalang-kilala na siya na mga talks niya sa kanyang testimony sa laboratory result na nangyari. Okay, ito naman tayo ngayon sa scientific result na naman. Ito tayo sa scientific result. Ayan, sa investigation. Ayan, the scientific investigation. Various investigations have tried to assess the relics with varying results with the development of scientific capabilities over the centuries. One set of measurements were made in 1574 by Archbishop Antonio Gaspar Rodriguez, who determined that the blood divided into 5 unequal parts weighs as much altogether as each does separately. A 21st historian of science calls the miracle of the weights. Meron pa. In 1971, the specimen were analyzed by Eduardo Linoli, a professor in anatomy and pathological histology as well as chemistry and clinical microscopy and former head of the Laboratory of Pathological Anatomy of the Hospital of Arezzo. He published his results in Quadernes Labo de Diagnostica Clinica et de Laboratory 1971. Linoli's analysis was confirmed in 1981 by Ruggero Bertelli, a retired professor of human anatomy of the University of Siena. According to the Linoli study, the flesh is human cardiac tissue of type AB. So hindi siya biro. Scientist na mismo ang nag-imbestiga. Sino naman ng mga protestante magsasabi, peke yan? Patunayan nyo. Ha? Maglabas kayo ng scientific result galing mismo sa naturang ostia na inimbestigahan nila. Di yung kukuha kayo sa ibang ostia yun na inimbestigahan nyo. Mali yun. Kukuha kayo sa mismong inimbestigahan nila para mapatunayang mali sila. Kasi ang mga doktor na ito, hindi basta-basta. Ang tataas ng mga ano nila, compared sa mga tumutuligsa. He said, he found proteins in the blood. Ay, buhay. Kasi may protein eh. Kung patay ito, wala ng protein to. In the same proportions as are found in the seroprotic makeup of a normal blood, Linoli found no trace of preservatives. Walang preservatibong nilagay. Various investigation have tried to assess... ito naano ko na pala to. Ito lang ha. Ayun. Nabasa ko na pala. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na na-transform talaga. Pero ang official na turo ng Simbahang Katoliko, transubstantiation. Ang substance ng tinapay na transform sa substance ng katawan ni Kristo. Hindi namin turo na na-transform into physical. May mga pangyayari lang na talagang ginawa ng Panginoon ng paraan para ma-transform talaga siya. At kahit mga scientist, hindi ma-deny ang reality na yan. Kaya tinatawag yan, the Eucharistic miracle. Hindi yan nangyari sa mga Santa Cena ng ibang relihiyon. May Santa Cena ang INC, almusal sa umaga ba yun? Saan yun? Sa talaksan nila? Banal na hapunan sa umaga. Sa SDA, wala rin nangyari. Sa born again, meron pa sila. May tinapay, meron pang maliit na cup sa kabila na may dalang wine. Walang ganyan nangyari. Dito lang sa Katoliko yan. Pinaramdam ni Kristo ang kanyang presence sa Eucharist. So, yun lang muna ang aking topic.